Diyos ko, huwag pabayaan ako ay mapasakamay ng mga saksing bulaan at mga kumakalabang may banta sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat umanap sa banal na tubig. Dasalin natin ang sabay-sabay. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming kaugmahan, upang kami pagindapating magkamit ng ibinungan nitong kapatawaran sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na kayo ng Panginoon bago pa isipan. At hinirang niya ako para siya ipaglingkod. Mga salita ko'y ginawa niyang singtalas ng taba. Siya sa aking laging nag-iingat. Ginagawa niya akong parang matulis na palusog, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang mga nangalat ng mga Israelita at sila ibalik sa bayan ng Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupi. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daig ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalan. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na.
Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon pupurihin araw-araw. Patuloy kong sasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong iahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Patuloy kong sasaysay ang dulot mong kaligtasan. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Jesucristo. Masunurin kang kordero at katubusan ng tao, hain sa krus ng buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus. Tandaan ninyo, ako ay pagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ng mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Inalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng mga kakailanganin sa pista o kaya ay pinagpapalimos sa mga ruta. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya ay umalis gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kakaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ang sinabi ko sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaikatlo mo kong itatatlo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay Martes sa ating mga mahal na araw, Martes Santo. Ito rin ay tinatawag sa ibang lugar bilang Spy Tuesday. Sapagkat sa ating ebanghelyo ay makikita natin ang pagtataksil ni Judas na nagbunga ng kanyang pagkakanulo kay Jesus. Sa ating ebanghelyo ay pinapakita ang tradisyonal na paraan ng pagkain ng mga Hudyo, kung saan sila ay nakahilig habang nasa hapagkainan. At pinapakita din ito na kung gaano kalapit o ka-close yung mga nandoon na nagsasalo sa hapagkainan. Kaya naman sa ating ebanghelyo ay narinig natin na humilig sa dibdib ng ating Panginoong Jesus ang minamahal niyang alagad at nagtanong kung sino ang magkakanulo sa Kanya. At sinabi ni Jesus na kung sino ang ipagsawsaw niya ng tinapay at abutan ito ay siya na. Bagamat kung tutuusin, ang ginawang ito ni Jesus ay isang simbolo. Simbolo ito ng pagkakaibigan.
Nangangahulugan ito na iniimbitahan ni Jesus si Judas na talikdan niya ang kanyang masamang balakin at huwag na itong ituloy. Hanggang sa huling pagkakataon ay ninais na itubig ni Jesus ang kanyang kaisipan at ninais din siyang iligtas. Subalit hindi tumalikod si Judas sa kasalanan. Noong matanggap na niya ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Nagpadala na si Judas sa tukso. At dahil dito, siya nga ay nagtaksil kay Jesus. Hanggang sa huling sandali ay binigyan ng pagkakataon ni Jesus si Judas na magbagong loob. Ngunit hindi pa rin ito nagiging sapat. Kung ating pinakinggan mabuti, sa pag-alis ni Judas ay isinaysay sa ating ebanghelyo na gabi na noon. Ito daw po ay sumisimbolo sa dilim ng kasalanan na bumabalot kay Judas at sa kanyang masamang balak. Bagamat alam din natin na ang dilim na ito ay kailan may hindi magtatagumpay sa liwanag na dala-dala ni Kristo. Sa kabilang banda, kung ating pong pagninilayang mabuti, hindi lamang si Judas ang maituturing na taksil sa ating ebanghelyong napakinggan. Dahil sa huling bahagi nito ay narito si Pedro na ipinahayag ni Jesus bilang alagad na magtatatwa sa kanya. At ito ay matutupad sa kinalaunan. Sapagkat sa kabila ng pagmamahal at pagsampalataya ni Pedro, siya ay nanatili pa rin mahina. Ang pagsasalarawan kay Pedro na isa ring taksil ay sumasalamin din sa ating mga sariling kataksilan sa Panginoon. Maraming pagkakataon na sa ating pagkakasala, itinatatwa rin natin ang kanyang pagmamahal at kabutihang iniaalok sa atin. Bagamat sinasabi natin na tayo ay may pananalig at tayo ay sumasampalataya kay Jesus, nahuhulog pa rin tayo sa tukso at nagkakasala. Bagamat kung ating pong titignan mabuti, mayroong kaibahan ang pagtataksil ni Judas at naging pagtataksil din ni Pedro. Ang pagtataksil ni Judas ay naging sanhi ng pagkawalan niya ng tiwala sa kanyang sarili at gayon din ang kawalan ng pag-asa sa Diyos. Ngunit ang pagtataksil ni Simon Pedro ay nagbunga hindi lamang ng pagkawala ng tiwala sa kanyang sarili, ngunit nagsilbing dahilan ito upang mas umasa siya sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At ito ang landas na inihahain din sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Katulad ni Pedro na nagtaksil din, makita nawa natin ang dakilang awa at pagmamahal ng Diyos na magbibigay sa atin ng lakas upang tumayo muli at humingi ng kapatawaran sa kabila ng ating mga pagkukulang. At sa muling pagbangon ni Pedro, naging karapat-dapat siya bilang maging unang leader ng ating simbahan. Sa kanyang pagpapahayag ng pag-ibig kay Jesus ng makatatlong beses, pinatunayan ni Pedro ang pagmamahal na ito sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay habang nakapako sa isang nakabaliktad na krus. Mga kapatid, lahat tayo ay nakaranas na ring lokohin at pagtaksilan o marahil tayo mismo ay nagtaksil at nanloko sa ating kapwa. Ngunit ang Diyos ay hindi tumitingin, hindi nakatuon sa mga pagkakataong ito ng ating pagkakamali. Sa halip, siya ay tumitingin sa mga pagkakataon na tayo ay nagnanais magbagong buhay. Malamang ang quarantine na ating isinasagawa ay magmulat sana sa ating mga paningin na ito ay pagkakataon upang maipakita natin ang ating pagmamahal sa ating mga pamilya at mahal sa buhay. Nawa ito ay makita natin bilang panibagong pagkakataon upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa kanila. At higit sa lahat, ito ang pinakanatatanging panahon upang ang ating mga tahanan ay maging mga mumunting simbahan.
kung saan nananahan si Jesus sa patuloy nating pagdalangin at pagsusumamo sa Kanya. Nawa, hindi lang ito maging Spy Tuesday ng mahal na araw para sa ating lahat. Sa halip, ito ay maging Conversion Tuesday para sa atin. Matularan nawa natin si Pedro na sa kabila ng kanyang pagtataksil ay nagawang magtiwala at magpakumbaba upang mabago ng Panginoon ang kanyang sarili. Pagpalain ko. Oratio Imperata. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitim na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ng kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang pandemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay ilugin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Caluso. Panalangin mo kami. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain ng bibig. Kapuri-puri ako, may kabayo ngayon ng pinagawin. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ako, may kabayo ngayon ng pinagawin. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Na nakinuha ng Panginoon kung pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan at kabanan, natin kakinubangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong angkan,
na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahain banal. Ipagkaloob mo ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat po siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang pusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-aalaga sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga po, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay handog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nanimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumahay.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Santiago na ating patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya ng Diyos, tumawag tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalit ka, sundin ang ngalan mo. Matusalan Kasalanan ng sa kanin mo, sundin ang loob mo sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming masama, para pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyan kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon, Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ng mga kasama. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ng mga kasama. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay kanilang. Ang Diyos Amay di nagkait, anak niya'y magpakasakit, kasama dito't kalakit, tanang handog ng pag-ibig ng Diyos na nagbalasa.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin ka. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumatanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap na pagbigyan sa kahilingan namin ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maling na buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at away pagpalain kayo ng ating dakila at makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.